Namatay ang isang lalaki matapos niyang subukan na iligtas ang buhay ng isang batang babae mula sa nasusunog na sasakyan. Ngunit makalipas ang 15 taon nang walang sawang paghahanap ng babae sa kanyang tagapagligtas at naging bayani, nakakita siya ng isang pulubing lalaki na merong malaking peklat sa kanyang muka na nagdulot para halos huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Sa isang malamig at makulimlim na gabi, ang mga lansangan ng lungsod ay napupuno ng iba't ibang aktibidad habang ang mga tao ay nagmamadaling humanap ng masisilungan mula sa paparating na bagyo. Kabilang sa kanila si Lily, isang magiting na 8 taong gulang na batang babae. Ang kanyang luhaang muka ay isang patunay ng kanyang desperadong pagtakas mula sa bahay ampunan na tinawag niyang tahanan mula noong maliit pa lamang siya. Mabilis ang pagtibok ng puso ni Lily, dulot ng takot at determinasyon na nararamdaman niya habang tumatakas siya sa mapang-aping bahay ampunan na iyon, at ang kalayaan na ito ay matagal niya nang hinahangad. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ang batang ito at nag-aalala pa rin dahil sa kalungkutan at malupit na pagdidisiplinang naranasan niya sa bahay ampunan. Kaya naman ayaw na ni Lily na hayaan pa ang sarili niya na maging bilanggo sa bahay ampunan. Sa bawat mga akbang na ginagawa niya, ramdam niya ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang tumakas o kumawala sa lugar na iyon. Ngunit ngayong gabi, may isang bagay na nagtulak sa kanya na ipagpatuloy at hindi sumuko sa kanyang desisyon. Habang tinatahak niya nga ang makipot na mga lansangan at kalye sa kanilang lungsod, mataas naman ang pagiging alerto ni Lily sa nangyayari sa kanyang kapaligiran. Maging ang kanyang mga tenga ay tila ba isang hayop sa kagubatan na kayang marinig ang kahit na kaunting kaluskos na nagmumula sa mga tao sa paligid na pwedeng humuli at kumuha sa kanya para ibalik sa bahay ampunan. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang kaunting pag-asa. Isang abandonadong kotse kasi at lumang-luma na ang nasaktuhan niyang nagtatago sa isang madilim na iskinita. Ang kupas nitong pintura at ang mga gulong na sira ay tila ba nagsasabi kay Lily kung ilang taon na itong napabayaan. At sa kabila ng itsura nito, para kay Lily ay ito na ang pinakaligtas na lugar na pwede niyang pagtaguan. Napabuntong hininga si Lily na lumapit sa kotse. Nakaawang ang pinto nito na parang sinesenyasan siya ng sasakyan na ligtas ang pagpasok dito. Kaya naman walang pag-aalinlangan, pumasok na siya sa loob ng tuluyan. Ang pamilyar na amoy mula sa mga lumang gamit sa loob ng kotse ay tila ba yumayakap sa batang si Lily. May naaalala siyang kung ano sa amoy na ito. Sa sandaling iyon, habang nakaupo siya sa may backseat ng kotse, naramdaman ni Lily ang kapayapaang unti-unti ring bumabalot sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagod at gutom na nararamdaman, nakaramdam si Lily ng kaginhawaan sa kanya. Sa maliit kasing taguan na ito, sa wakas ay nakahinga na siya at nakakaramdam na ligtas siya sa mga nangyayari. Nang magsimula na ngang bumuhos ang ulan sa labas, ipinikit ni Lily ang kanyang mga mata at bumulong ng tahimik na panalangin ng pagpapasalamat para sa sandaling ito ng kapayapaan na kanyang nararamdaman. Maaaring hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit sa ngayon, alam niyang malaya na siya. Para kay Lily, ang kotse ngayon ay parang pansamantalang ligtas na espasyo. Habang sa labas naman, ang lungsod ay nagpapatuloy sa kanilang abalang mga ginagawa na hindi nalalaman na mayroong maliit na batang babae na nagtatago sa isang abandonadong kotse. Ipinikit ni Lily ang kanyang mga mata, sinusubukang kontrolin ang kanyang paghinga at pakalmahin ang kanyang pusong tumitibok ng malakas. Sa kanyang isipan, niisip niya ang kanyang mga plano kung ano ang susunod niyang gagawin, kung saan siya maaaring pumunta at kung paano niya ito gagawin. Sa paglipas ng panahon, nakaramdam si Lily na medyo ligtas na siya sa pag-aakalang hindi na nga siya mahahanapan ng mga taong humahabol sa kanya sa bahay ampunan. Ang katahimikan ng sasakyan na iyon ay napakaginhawa kumpara sa gulo ng ampunan na kanyang kinalakihan. Naaalala niya ang lahat ng kwentong nababasa niya tungkol sa mga naulilang batang katulad niya na nakahanap ng mapagmahal na pamilya at nagsimula ng bago at masayang buhay. Bakit hindi man lang mangyari sa akin yun?
Bakit hindi ako makahanap ng masayang pamilya katulad ng mga nababasa ko? Bulong niya sa kanyang sarili. Ay ang abandonadong sasakyan sa iskinita ang magiging entablado pala para sa isang bagay na ganap na magpapabago sa kanyang buhay. Malapit niya nang harapin ang kanyang kapalaran sa paraang hindi niya inaakala. Dumating na ang gabi at isang biglaang ingay ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Nakarinig siya ng mga yabag na papalapit na nagdulot para matakot siya. Kaya naman binalot niya ang kanyang sarili sa isang lumang kumot na nakita niya sa likurang upuan ng sasakyan. Bumilis ang tibok ng puso niya at napagdesisyonan niyang tatakbo siya kung kinikailangan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay mag-iiwan ng isang pangmatagalang marka sa kanyang buhay. Dahil tila ba ang kapalaran ay may mas madilim na plano para sa bata. Lingid kasi sa kanyang kaalaman, ang iskinitang iyon ay kilala bilang silungan at tambayan ng mga taong walang tirahan. At noong gabing iyon, nagpa siya ang isang grupo ng malulupit at kinatatakutang kriminal na gamitin ng lugar para sa kanilang masasamang gawain. Dumating sila na nagtatawanan at nag-uusap ng malakas at may dala pang mga gas. Ang mga gasolina na dala nila ay sinimulan nilang ibuhos sa kotse at wala silang kamalay-malay na merong nagtatago na isang bata sa loob nito. At ang isa pa nga sa kanila ay inasar pa ang pulubing dating nakatira din sa kotse na ito. Siguradong wala nang babalikan yung lalaki na yun pag nakita niyang sunog na tong kotse na to. Natatawang saad ng isa sa kanila habang nag-aanda na silang paliyabi ng sasakyan. Doon napagtanto ni Lily ang napipintong panganib para sa kanyang buhay. Kaya naman sinimulan niya ng katukin ng malakas ang marumi at maalikabok na mabintana ng sasakyan. Sumisigaw siya tumihingi ng tulong. Ngunit ang kanyang paghingi at pagsusumamo ay hindi marinig dahil sa tawanan at pagyayabangan ng mga lalaki sa labas. Hanggang sa napansin siya ng isa sa kanila. Ngunit kaysa tulungan ng bata, inakala nilang anak din ito ng isang pulubing walang tahanan. Kaya naman napagdesisyonan ng lalaki na hayaan na lamang ang bata at tapusin na ang paghihirap nito. Lalo na't nasimulan na rin naman nilang pagliyabi ng sasakyan. Hanggang sa ilabas na nga ng isa sa mga lalaki ang posporo at mabilis itong inihagi sa kotse. Mabilis na nilamon ng apoy ang sasakyan at hindi nga nagtagal ay nagsimulang tumupok ang apoy sa mga upuan sa harapan nito hanggang sa unti-unti nang gumapang ang apoy sa bawat espasyo ng kotse. Malakas na umubos si Lily habang napupuno ng usok ang hangin. Ang kanyang maliliit na kamay ay malakas pa rin ang paghampas sa mga bintana habang unti-unti nang lumalapit ang apoy sa kanya. Tuluyan na siyang nabalot ng gulat at takot nang maramdaman niya ang init at luha na may halong uling sa kanyang muka. "Tulong! Pakiusap po! Tulungan niyo ako!" sigaw niya. Ngunit nagsitakas na ang mga lalaki sa eksena. Mag-isa niyang hinarap ang tila ba gutom na apoy na gusto na siyang lamunin ng mag-isa. Nang inaakala niyang malapit na ang kanyang wakas, napansin niya ang isang tao na papalapit sa sasakyan. Isa itong lalaki. Punit-punit ang kanyang kasuotan at napakarumi rin ang kanyang muka. Tumakbo ito patungo sa sasakyan. Sumisigaw habang sinasabayan ang dagundong ng apoy na tuluyan ng bumalot sa loob ng sasakyan. At nang maramdaman niya nga na may presensya ng bata sa loob, binilisan niya ang kanyang mga hakbang habang naghahanda siya na gawin ang isang napakatapang na bagay na talaga namang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang maliit naman na batang babae ay pinapanood lamang ang lalaki na ito sa pamamagitan ng bintana. Ang kanyang mga mata ay talaga namang nagsusumamo ng tulong, nanghihina at nahihilo. Pinagmamasdan niya ang lalaki habang siya naman ay unti-unti nang nilalamon ng apoy sa loob ng sasakyan. At ang amoy na ito ay nagdulot din para rumami na ang mga nakikiasyosong tao sa paligid ng lugar. Madalas talagang pumupunta dito ang pulubing lalaki na ito dahil kalimitan siyang natutulog kung saan nakaparada ang abandonadong sasakyan. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa lugar ay napansin niya na nga ang apoy. Pinilit niyang buksan ang pinto ng sasakyan na ngayon ay sobrang init na. "Kumalma ka lang bata. Ilalabas kita dyan pangako," sigaw niya habang sinusubukang palakasin ang kalooban ng batang babae at sinisikap niyang iligtas siya
mula sa pagkakulong ng sasakyan. Habang si Lily naman ay nagsisimula ng mabulunan sa usok at tuluyan ng nahimatay. Ang mga tao sa paligid ay sumisigaw naman sa lalaki na lumayo na lamang sa kotse sa takot na baka ito ay sumabog anumang segundo. Sila ay nagagalit na at binababalaan siya tungkol sa panganib na kanyang kinakaharap. Ngunit ang pulubi na sinusubukang iligtas ang batang babae ay hindi pinansin ng mga ito at patuloy pa rin sa kanyang ginagawa upang mailigtas si Lily. Tuluyan na nga ring nagliyab ang kumot na binalot ni Lily sa kanyang sarili, kaya naman mabilis niya itong itinapon. Sa isang huling matapang na pagsisikap, nagawa ng lalaki na buksan ang pinto ng kotse habang hinihila niya si Lily palabas at naghahanda na silang tumakbo papalayo. Ngunit biglang sumabog ang sasakyan na nagdulot para tumilapon silang dalawa sa ere. Bumagsak ang lalaki sa lupa habang yakap-yakap si Lily upang hindi ito masaktan. Malubhang nasugatan ng pulubing nagligtas kay Lily at nagtamo ito ng matinding sugat sa kanyang braso. Ngunit para naman sa batang si Lily ay ligtas ito. Nang magising si Lily, pinalilibutan na siya ng mga tauhan ng ampunan na agad na sumugod si pinangyarihan ng aksidente matapos marinig ang tungkol sa pagsabog ng kotse. Habang si Lily naman, nagulat pa rin ay biglang umiyak at nagmakaawa na wag na siyang ibalik sa ampunan. Hindi pa niya lubusang napoproseso ang nangyari at naisip niya na babalik na naman siya sa ampunan sa isang lugar na pilit niyang tinatakasan. At ang huling nakita niya nga, bago siya tuluyang kunin ng mga tauhan ng ampunan, ay ang isang pulubing lalaki na may malubhang sugat sa kanyang braso na patuloy ang pagdurugo. Unang tingin pa lamang ni Lily sa lalaki ay halatang sobra itong nanghihina dahil sa pagsabog. At habang kinukuha si Lily, ay saglit na nagkasulubong ang kanilang mga mata habang tinitignan siya ni Lily na punong-puno ng awa at pag-aalala. Napasigaw naman ang bata, nakikiusap na wag na siyang bumalik sa ampunan. Gusto niyang makasama ang lalaki para pasalamatan ito. Ngunit tila babingi ang mga tauhan ng ampunan sa kanyang mga pagsusumamo at sa halip ay mahigpit lamang siyang hinahawakan ng mga ito habang pinapasakay sa loob ng kotse. Nalabis namang kinatatakutan ng bata. Pinagalitan siya ng mga ito na sinasabing maswerte pa siya at nagawa niya pang mabuhay dahil sa lala ng insidenteng iyon. Habang dinadala siya sa ampunan, nanatili ang pag-iisip ni Lily sa mukha ng palaboy na tumulong sa kanya at sa ginawa nitong kabayanihan. Utang niya ang kanyang buhay sa estranghero na iyon na ang katapangan at pagiging hindi makasarili ay ipinakita kahit na malagay na rin sa peligro ang kanyang buhay. 15 mahahabang taon nga ang lumipas mula noong gabi na muntik mamatay si Lily at may ligtas mula sa isang nasusunog na sasakyan ng isang hindi niya nakikilalang lalaki. Ang nakakatromang alaala na iyon ay nanatiling nakaukit at nagmarka sa kanyang alaala na sa tuwing naiisip niya ay naaalala niya kung gaano siya kahina at ang hindi inaasahang kabutihan na natanggap niya sa estrangherong hindi nakilala. Pagkatapos kasi ng insidenteng iyon na pagtakas ng batang babae na ito sa bahay ampunan, noong una dahil nagtamo siya ng mga sugat, naging maayos ang pakikitungo sa kanya ng mga tao sa bahay ampunan. Gayunpaman, hindi man lang makalipas ang 2 buwan, naging pabaya at abusado na naman sila. Kinakailangan ni Lily na tiisin ang impyerno sa buong pagkabata niya at pagdadalaga hanggang sa nagpasya siyang tumakas na naman sa edad na 16 na taong gulang. At sa pagkakataong ito ay nagsimula na nga siyang magtrabaho bilang isang waitress. Isang trabaho na bagamat katamtaman lamang ang sahod ay nagbigay naman sa kanya ng pagkakataong matuto at umunlad pa sa buhay. Si Lily ay isang matalinong dalaga at determinado. Kaya naman, lagi siyang naghahanap ng paraan upang matuto pagdating sa pagluluto hanggang sa kung paano nga bang magnegosyo. Hindi niya nakakalimutan ng lalaking nagligtas sa kanya noong gabing iyon. Hanggat maaari, bumabalik siya sa eskinita para sana hanapin at pasalamatan ng lalaki. Ngunit, lagi siyang nabibigo. Ang kanyang pagkakakilanlan at kapalaran ay nanatiling isang misteryo para sa babaeng si Lily. Isang matagal na tanong sa kanyang buhay na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Sa edad na 20, dahil sa kanyang ipon mula sa kanyang pagsusumikap, nagawa na ngang makaupa ni Lily
ng isang maliit na lugar at nagbuka siya ng kanyang sariling restaurant. Nagsimula ito sa katamtaman, ngunit mabilis na sumikap dahil sa masasarap na pagkain at maaliwalas na kapaligiran nito. Ang restaurant ay tuluyan na ngang umunlad at sa lalong madaling panahon ay naging isang franchise na kilala para sa kalidad at sarap ng mga pagkaing inihahain dito. Si Lily naman, na ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante, ay laging ipinagmamalaki ang kanyang narating sa buhay na binuo niya mula sa wala. At nang tumuntong na siya sa 23 taong gulang, nagmamayari na nga siya ng 3 kumikitang mga negosyo. At sa kabila ng kanyang kayamanan, nanatili pa rin naman ang mga paa niya na nakatapak sa lupa. Inaalala ang kanyang mapagkumbabang pagsisimula at mga hamon na kanyang kinaharap. Dahil sa kabaitang ipinakita sa kanya noong bata pa lamang siya ng isang estrangherong lalaki, nagpasya si Lily na tumulong din sa ibang tao at sa kanilang komunidad. Tuwing katapusan ng linggo, tumatanggap ang restaurant ni Lily ng mga taong walang tirahan, na kung saan ay nag-aalok sila sa mga ito ng libreng pagkain. Ito ay isang tagumpay, at tuwing nakikita ni Lily ang mga walang tirahan na tinatangkilik ang kanyang mga pagkain at sobrang nagugustuhan nito, ay tila ba nag-iinit ang kanyang puso dahil sa sarap ng pakiramdam na kanyang nadarama. Ang pagiging mabuting tao ni Lily at sa mga mabubuti niyang gawa ang nagdulot kung bakit nakilala siya ng mga tao sa kanilang buong lungsod na umakit sa maraming mga walang tirahan sa restaurant ni Lily tuwing linggo para sa isang sandali ng kaginawaan at pangangalaga na nakukuha nila mula sa babae. Madalas namang sumasama sa kanila si Lily, nagbabahagi ng mga kwento at nakikinig sa kanilang mga karanasan. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit ito ay napakahalaga para sa mga taong kakaunti lamang ang tinatangkilik sa buhay. Pagkatapos, isang linggo, habang nagtitipon sila para sa kanilang lingguhang pagkain, isang partikular na lalaki ang biglang pumasok sa establishmento. Siya ay mas matanda na merong mas mahaba at gusgusi na balbas. Siya rin ay nakasuot ng sira-sirang mga damit na nagpapakita kung gaano kahirap ang kanyang buhay habang siya ay nakatira sa lansangan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lily nang makita ang lalaki na ito. May isang malayong alaala ang bigla na lamang nanunumbalik kay Lily. Isang pakiramdam na parabang kilala niya ang lalaki ngunit hindi niya ito may paliwanag. Nanlaki ang mga mata niya at bumaha ng emosyon ng kanyang isipan. Hindi pwede, naisip niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman niyang hawak ng lalaking ito ang susi sa isang misteryong matagal niya nang sinusubukan na lutasin buong buhay niya. Tahimik na umupo ang lalaki sa isang sulok na mesa. Hindi niya namamalayan ang matinding titig ni Lily sa kanya. Maingat siyang lumapit. Ang bilis ng tibok ng puso niya ay talaga namang hindi may pagkakaila. Ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa katotohanang matagal niya nang hinahanap. Si Lily, na ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante, ay malapit ng harapin ang lalaking ito. Hindi sigurado kung tama ba ang kanyang intuition o baka naman ay kung ano-ano lang talaga ang iniisip niya. May kakaibang pamilyaridad talaga sa lalaking ito na nag-udyok sa kanya para lapitan na ito at harap-harapang tanungin. Ano pong gusto niya, sir? Tanong ni Lily sabay abot sa kanya ng menu. Nang abutin niya ito, napansin niya ang isang mahaba at lumang peklat sa braso ng lalaki. Isang malalim na marka ng paso. Dito ay bumilis na talaga ang tibok ng puso niya. Namumuo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Tuluyan ang nag-order ang lalaki. At siya na nga mismo ang naghanda ng pagkain para sa pulubing ito. Habang pinapanood ng maingat ang pulubi, nagpasalamat naman ng buong lugod ang lalaki. Ang kanyang nahihiyang ngiti ay nagpapakita ng tunay na nararamdaman sa kanyang pagod na mga mata. Maraming salamat talaga, Iha. Anya. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkaginawa at gutom na rin sa parehang pagkakataon. Dahil sa pangangailangang malaman pa ang ibang mga impormasyon, umupo na si Lily sa kanyang mesa. Pwede ko bang tanungin kung anong nangyari sa'yo? Ibig sabihin, anong nangyari sa braso mo?
Tanong niya. Mahina ang boses ngunit nanginginig sa pag-aalala. Nagsimulang magkwento ang lalaki. Ito ba? Hindi ko sigurado pero nasa 15 taon yata nakakalipas. Paninimula ng lalaki. Dati kasi may isang sasakyan na nasusunog dun sa dati kong pinagtatambayan. Sinunog ng mga kriminal. Lagi nila akong iniistorbo dun. Kaya lagi talaga ako nag-iingat. Pero nung araw na yun, di ko na mamalayan na sinunog na pala nila yung kotse na pinagtatambayan ko. Pero hindi nila alam may batang babae pala sa loob. Kaya pagdating ko, ginawa kong lahat para iligtas siya. Pero sumabog ang sasakyan bago pa ako makalayo. Natigilan si Lily sa sinabi ng lalaki. Siya nga yun. Siya talaga yun. Hindi na nga mapigilan ni Lily kung ano ang mga tumatakbo sa kanyang isipan habang nagpapatuloy ang lalaki. Alam mo, hindi ko na alam kung anong nangyari sa batang yun eh. Pero ang alam ko, nakuha na siya ng ilang mga lalaki doon sa bahay ampunan na pinagtitirhan niya. Pagkatapos nito, ay napansin ni Lily ang malayong tingin ng lalaki na para bang unti-unting bumabalik dito ang masasakit na alaala. Tumulo naman ang mga luha sa mata ni Lily at hindi niya napigilan na magsalita na. Ako po yung batang yun, sir. Bulong ng babae. Ako po yun. Ako po yung niligtas niyo. Pagsisiwalat ni Lily. Ang emosyon sa boses niya ang pumutol sa katahimikan ng restaurant. Huminto sa pagkain ng lalaki habang nakatingin kay Lily na may halong pagtataka at hindi pagkapaniwala. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harapan niya ay ang parehang batang babae na iniligtas niya. Maraming mga taon nang nakararaan. Ilang oras pa silang nag-usap habang nagbabahagi ng kanilang mga kwento at karanasan sa buhay. Kaya naman natanong na rin ni Lily kung bakit hindi na bumalik sa iskinitang iyon ng lalaki dahil ilang beses niya itong sinubukang hanapin. Kung saan, ipinaliwanag naman ng lalaki na palagi siyang lumilipat ng mga lugar. Tumatakas mula sa mga kriminal na lagi siyang hinahabol. Sa katunayan nga niyan, nakaraang linggo lang nahanap na naman nila ako at binugbog. Pero nagagawa ko namang makatakas. Anya, habang ipinapakita ang kanyang mga pasa sa muka at braso. Dahil muli nang nakita ni Lily ang nagsilbi niyang bayani at tagapagligtas, hindi na nga kayang isipin pa ni Lily na ang buhay ng lalaking ito ay umiikot lamang sa lansangan. Kaya naman, habang meron siyang malalim na emosyon, nagsalita siya. Gusto ko kayong bayaran sa ginawa niyong pagligtas sa buhay ko. Gusto kong pumunta kayo sa bahay at manirahan kasama ako. Ito ang kanyang mga sinabi. At ang mga salita na ito ay napakalalalim na nagdulot para labis na mantig ang lalaki at nagsimulang umiyak na naluluha sa kanyang kabaitan at pagiging bukas palad. Tumingin siya sa babaeng si Lily. Baka sa mga mata niya ang pasasalamat at pagtataka. Hindi kailanman sa kanyang pinakamalungkot na mga taon sa kalye ay hindi niya naisip na magkakaroon pa rin pala ng isang mainit at magandang pagtatapos ang kanyang buhay kung sakali. Maya-maya pa ay lumapit pa sa kanya si Lily at hinawakan ang kanyang mga kamay bilang pagpapakita ng pagpapasalamat sa iyo. Wala ka nang dapat ipag-alala tungkol sa kahit na ano. Iniligtas mo ko at ngayon naman ako ang bahala sa iyo. Determinado na sabi ni Lily. Ang lalaki naman na umiiyak pa rin ay hindi lubusang maipahayag ang kanyang pasasalamat. Matapos harapin ang napakaraming mga taon, na tila ba wala na siyang patutunguhan sa buhay at sa mga kalupitan na kanyang pinagdaanan, ang kabiitan ng babaeng ito ay talaga namang himala para sa lalaki. At sa sandaling iyon, sa maliit na restaurant na napapalibutan ng mga saksi sa kanilang emosyonal na muling pagkikita, si Lily at ang lalaking walang tirahan, na bahagi na ngayon ng kanyang pamilya, ay nagsimula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Ang nagsimula bilang isang kwento ng trahedya at kawalan ng pag-asa, ay tuluyan ng nagbago at nagkaroon ng isang panibagong simula na punong-puno ng pag-asa. Ang desisyon ni Lily na tanggapin ng lalaking nagligtas sa kanya sa loob ng kanyang tahanan ay nagsilbi ng panibagong yugto sa kanilang buhay na para bang naging mag-ama sila at nakahanap sila ng kaginawaan sa isa't isa na isang bagay
na matagal na nilang inaasam-asam. Para kay Lily na lumaki sa isang magulong bahay ampunan at tumakas mula sa isang mapang-abusong pamilya, ang lalaki naman ay naging tatay niya na simula bata pa lamang siya ay matagal niya nang pinapangarap at hindi niya naranasan. Gayun din, natagpuan ng lalaki kay Lily ang pamilyang nawala sa kanya. Matapos ang mga taon sa mga lansangan na nagtitiis siya ng kalupitan mula sa ibang mga masasamang tao, nakahanap siya ng isang pagmamahal mula sa isang anak na babae na punong-puno ng seguridad at isang pakiramdam na para bang nagkaroon siya ng panibagong gampanin sa buhay. Dahil ngayon, nagpapakatatay na nga siya para kay Lily at magkasama silang nagbabahagi ng mga kwento, pangarap at tawanan na pinupunan nga ang matagal nang inaasam-asam ng kanilang mga puso na maramdaman. Patuloy na binago ni Lily ang kanyang buhay habang nakikita niya ang potensyal sa matandang lalaki na ito. Kaya naman itinuro niya sa kanya ang lahat patungkol sa kanyang hilig sa pagluluto. At hindi nga kalaunan, siya na mismo ang nagbayad upang makapag-aral sa kurso ng pagiging isang chef ang matandang lalaki. Sa dedikasyon at likas na talento naman ito, mabilis na naging isang bihasang chef ang lalaki at ang kanyang pagmamahal sa pagkain at pagkasabik na matuto ay tuluyang nagpabago sa kanya bilang isang kilalang chef na hinahangaan na ngayon ng mga kliyente at kasamahan sa restaurant. Ang Lily's Restaurant nga na sikat sa kalidad na pagkain nito ay lalo pang sumikat sa nakakapanabik na kwento ng may-ari at ng kanyang bagong chef na dating isang palaboy. Kumalat ang kanilang kwento tungkol sa hindi inaasahang pamilya na kanilang nabuo sa isa't isa. At dahil dito ay mas maraming mga customers ang naakit sa kanilang restaurant na sabik na makilala ang magpartner na chef na ito na nagawa ngang malampasan ang napakaraming hamon at pagsubok ng magkasama. Habang ang matandang lalaki naman na ngayon ay mayroon ng dignidad, trabaho at tahanan, ay nadama na tila ba'y muli siyang ipinanganak dahil sa mga bagong pagkakataon na kanyang natamo. Nakikita niya si Lily hindi lamang isang babaeng nagligtas sa kanya, kundi ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Isang taong lubos niyang ipinagmamalaki at nakikita naman siya ni Lily bilang kanyang ama na matagal niya nang inaasam. Isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng katapangan at walang pasubaling pagmamahal sa pamamagitan ng pagtataya ng buhay ng lalaki para iligtas ang kanyang sariling buhay. Ang kanilang restaurant nga ay naging higit pa sa isang lugar upang makakain ng masasarap na pagkain, kundi naging simbolo din ito ng pag-asa at katatagan, kung saan napuno ito ng mga kwento ng tagumpay at pag-ibig para sa mga taong nangangailangan. At ito ay naging isang malaking patunay na kahit sa pinakamahirap na kalagayan, ang kaligayahan at ang mga bagong simula ay posible mo pa ring matamasa. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.